Ayan, bali po yung topic natin today is all about value-added tax and merchandising business. Pag sinabi po natin na value-added tax, it is an example of a consumption tax. Ibig sabihin, ini-impose po natin to sa ating sale, barter, exchange, or any lease of goods and services. Ibig sabihin, ang VAT po natin ay hindi lamang po umiikot sa pagbebenta ng produkto pero kasama rin po siya sa mga services. Dito po sa Pilipinas, ang standard VAT rate po natin is 12%. Ibig sabihin po, flat rate na po yan. 12% sa lahat ng bilihin. Trivia ko lang din po na ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na VAT dito sa Southeast Asia. Uy, Philippines! Ayun, bale 12% po ang VAT dito sa Pilipinas, kasama ng Indonesia, 12% din po. Other countries naman, hindi naman gano'n kataasan, no? Di rin naman kalayuan. So, naglalaro sa 8 to 11% yung ibang Southeast Asian countries. Sa Brunei po, wala po silang VAT. Ayun, share ko lang. At share ko lang din na alam niyo ba dahil usapang krudo tayo, petrolyo, diesel, alam niyo ba ang diesel ay isa sa mga products dito sa Pilipinas na dalawa ang tax na meron sa kanya. Una is yung excise tax, pangalawa, meron din pong VAT ang mga krudo. So, halimbawang 100 pesos ngayon ang diesel. So, sa 100 pesos na yon, 12% ang VAT, 12 pesos, plus 6 pesos na excise tax, naglalaro ng 18 pesos ang tax sa loob ng 1 litro ng diesel. Uy, Philippines talaga. Very good. So, yun po. Kumbaga, ang tinatanggal nila, balak nilang tanggalin is excise tax. Pero syempre, mas malaki pa rin ang VAT. Dahil ang VAT, habang lumataas ang presyo ng isang bilihin, tumataas din po ang VAT. Unlike sa excise tax, ang excise tax kasi is fixed siya sa crudo. Ngayon, sa crudo, 5 to 6 pesos per liter. Compare doon sa 12 pesos ng VAT, medyo mas malaki ang impact ng VAT than excise tax. Share ko lang. Ayun po. We have two types of VAT. We have the output and the input VAT. Pag sinabi nating output, this is based on the sales. Ibig sabihin, halimbawa, ako po ay nagbebenta or ako yung pure gold. Ako yung may-ari ng pure gold. So, si Pure Gold, di ba, kada nakakabenta siya, may ini-issue siya na resibo sa mga customer niya. So, sa resibo na yon, makikita ninyo may VAT na nakalagay sa binabayaran ni customer. So, halimbawa, 100 pesos yung binayaran ni customer, ayan, kasama na doon yung VAT. Eh, di ba yung VAT dapat nire-remit sa BIR? Ang nangyayari, napupunta siya sa atin na para bang pinapatago siya. Yung VAT po na yon na binabayaran ni customer sa atin because of the sales, ayun po yung tinatawag natin na output VAT. Yun po yung VAT na kino-collect by the seller from the customer. Output VAT. To get the output VAT, we just simply multiply the sales by 12%. On the other hand, si input VAT naman, halimbawa nga tayo si Pure Gold. Siyempre si Pure Gold ay bumibili din ng mga merchandise para sa kanyang stock. So, halimbawa, si Pure Gold ay bumili sa kanyang manufacturer. Ayan, si manufacturer niya ay i-issuehan siya ng resibo. So, kapag nag-issue ng resibo si manufacturer, may VAT po na nakalagay doon. Ibig sabihin, sa binayaran natin na presyo, sabihin na natin 50,000, kasama na doon yung VAT. Ibig sabihin, nagbayad na tayo ng VAT. Input VAT para sa purchases, output VAT para sa sales. Clear po ba so far? Or lito kayo? Sumakit yung ulo ninyo. Okay, sige. Next po tayo. Pag sinabi naman po natin na VAT payable is the amount that represents the amount to be remitted sa government. So, halimbawang nagkulang pa yung VAT natin,
kailangan nating mag-remit sa government. Kasi nga, di ba, may pinapatago si customer sa atin mula sa output VAT. Ngayon, kapag mas malaki yung output VAT kesa kay input VAT, ibig sabihin, mas malaki yung natago natin na VAT kesa sa ginastos natin. Ulitin ko, mas malaki yung tinago natin na tax kesa sa binayaran natin. So, kumbaga, kailangan nating i-remit yun sa government. For example, dito, si sales daw ay 100,000, si purchases ay 60,000. Para makompute natin si output VAT, we just get this, 100,000 times 12%. So, makukuha na po natin si output VAT na 12,000. Input VAT naman, just purchases times 12% para makuha si 7,200. Yung 7,200 na yun na po si input VAT. Going back, we have here yung formula ni VAT payable. Sabi dyan, output VAT minus input VAT lang daw. So, sabihin natin na output VAT minus input VAT. Kapag positive po ang lumabas doon, VAT payable po ang tawag sa nakuha natin. Pero kung negative ang lumabas na sagot, excess input VAT po yun. Paano yun? Example dito. 12,000 si output VAT, 7,200 si input VAT. So, 12 minus 7,200, positive 4,800. Ibig sabihin, ang na-compute natin ay value added tax payable or VAT payable dahil positive siya. So, ibig sabihin po nun, 12,000 yung nakolekta natin kay customer, 7,200 lang yung nabayad natin kay BIR. Kaya magbabayad pa tayo ng additional 4,800 kay BIR para maipantay po yun. So, VAT payable po ang tawag natin. On the other hand, baliktarin naman natin yung sitwasyon. Gawin natin mas malaki si input VAT kesa kay output VAT. So, ganun pa rin yung formula. Output VAT minus input VAT. Output VAT is 7,200 minus 12,000. We will get 4,800. So, negative po ang kalalabasan kasi syempre, mas malaki po ang 12,000 kesa kay 7,200. Dahil negative ang lumabas, excess input VAT po ang tawag doon. Yung negative 4,800 po na na-compute natin, since negative ang kinalabasan, excess input VAT yon. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po is mas malaki, pansinin niyo, mas malaki yung input kesa kay output. Ibig sabihin, mas malaki na yung nabayaran natin kay BIR compared doon sa nakolekta natin. So, yung sobra doon is asset na natin. Excess input VAT po ang tawag doon. Na yung excess input VAT na 4,800 ay pwede nating ma-carry over sa susunod na taon. For example, 2026 nagka-excess input VAT tayo na 4,800. And noong 2027, ang na-record natin is VAT payable, 13,000. Hindi siya pwedeng ma-refund. Or kung ma-refund man, medyo mas matagal yung proseso. Ikine-carry forward na lang natin. Kine-carry over na lang po natin sa susunod na taon. So, halimbawa, 13,000 yung na-compute natin na VAT payable noong 2027. Instead na bayaran mo ng buo itong 13,000, syempre, dahil may utang pa yung gobyerno sa'yo last year, ia-apply mo na siya dito, i-offset mo na siya. So, 13,000 minus 4,800, ibig sabihin, yung babayaran mo na lang ay 8,200. Clear po yun? Okay. So, next naman po natin is, sabi daw dyan, kapag output VAT, kagaya nitong VAT payable, ang VAT payable ay example ng liability. Ang excess input VAT naman po ay asset. To be specific, prepaid asset po yan. Kasi nga po, nakikarry over yan sa susunod na taon, ibig sabihin, nabayaran mo na, hindi mo pa nagagamit. Kaya po siya naging prepaid asset. Distinction po natin ng VAT versus non-VAT kasi po ang mga VAT registered, ang mga businesses, pwede nilang i-register yung business nila under VAT or non-VAT. Kapag na-register nila under VAT registered,
Ibig sabihin, ayan yung gagawin nila, ibabawas nila si output kay input para makuha yung kanilang VAT payable due. Pero kung non-VAT naman sila, ibig sabihin, wala silang VAT system. Ang ginagawa lang po nila is, especially to sa mga businesses na may mas mataas sa 3 million na gross sales. Ibig sabihin, million-million yung sales nila. Ginagawa na lang nila kasi matrabaho nga naman yung output, input, output, input, is 3% na lang ng gross sales ang kinukuha nila. So, wala nang compute-compute ng 12%, 12%. Diretsa. So, kung magkano yung gross sales nila, times 3% lang po kapag non-VAT. At kapag VAT register, ang binabayaran nila ay VAT nga. Pero kapag non-VAT, ang binabayaran nila is percentage tax. Clear po yun? Kapag hindi million ang sales, hindi sila pwedeng makapasok sa non-VAT. VAT registered sila. Mm-mm. Or kung hindi man, wala rin silang babayarang VAT dito. Mm. Ayun po. Susunod po tayo. Hold on. Post ko lang si Pat. Ayun. Kagaya rin po ng sinabi ko, ang continuation po natin under the VAT is financial statements po. Specifically under statement of cash flow. Under statement of cash flow po, um, ano ba ginagawa natin? Statement of cash flow. Kasi may apat tayo na type ng financial statements. We have statement of financial position, which is also called as the balance sheet. Meron din tayong statement of comprehensive income, tinatawag ding income statement. Statement of changes in equity, tinatawag din capital statement, at statement of cash flow, or tinatawag din natin na cash flow. So, ang i-discuss ko lang po muna today is statement of cash flow kasi yun lang po doon sa apat yung independent na gawin. Si statement, yung capital statement, balance sheet, tsaka income statement kasi sunod-sunod silang ginagawa. Unlike a statement of cash flow, pwede nyo siyang gawin ng hiwalay. So, statement of cash flow, pinapresent ito si inflow tsaka si outflow ng ating cash. Sabihin, pinapakita niya kung saan nanggagaling yung cash natin at kung saan ito ginagastos during an accounting period. So, instead na ilista lang natin lahat ng transaction ni cash, ikinakategorize po natin ito sa three major activities, which is si operating, si investing, tsaka si financing activities. Under operating activities po natin, ayan, under operating activities, kasama po dito yung lahat ng activities natin na may kinalaman sa operations. Ayan, so, operations, current assets, pati current liabilities. Kapag naapektuhan po yung mga yan, automatic, kay operating activities po natin ilalagay yon. For example, yung transaction na naka-receive tayo ng pera from customers, transaction na naka-receive tayo or nagbayad tayo ng salaries, nagbayad ng rent, nagbayad ng utilities, nagbayad sa suppliers para dun sa merchandise natin, or nagbayad sa suppliers para sa supplies natin, cash paid for operating expenses kagaya ng taxes expense, marketing expense, and etc. Kasama nga rin po diyan si current assets. Ibig sabihin, kapag nag-collect tayo ng accounts receivable, naka-receive tayo ng accounts receivable, di ba? Kokolektahin natin yon. Paano naman kapag nagbenta tayo pero on account? Ibig sabihin lang po nun, that is a non-cash activity, hindi po yun kasama sa cash flow. Kasi wala namang cash na pumasok or lumabas dahil on account yon. So, mangyayari po ay hindi nyo yun nire-record under ng cash flow. Pero kapag collection ng AR, ibig sabihin, kinolect na natin yung accounts receivable, that is part of the operating activities. Kapag nagbayad ka ng accounts payable, kasama rin po yan sa operating activities. Kapag bumili ka ng supplies using cash, that is part of your operating activities. Basta current asset ang binibili, part yan ng operating activities.
On the other hand, kapag sinabi natin na investing activities, kasama naman nito ay yung mga long-term assets, ayan, investments. Investments, ibig sabihin, tayo yung nag-i-invest. Naghahanap tayo ng ibang kumpanya or ibang pagkakakitaan, tayo yung nag-i-invest doon. Hindi tayo yung ini-investan ha, ibang usapan yon. So, kapag tayo nag-invest, example, nag-invest tayo sa crypto, nag-invest tayo sa stocks, yung tawag po sa activity na yon is investing activities. Kasama rin po dyan si long-term assets, ibig sabihin kapag bumili tayo ng property, land, equipment, buildings, makaka-receive tayo ng pera dahil binenta natin yung equipment, binenta natin yung land, o di kaya kumikita tayo sa investment natin. That is part of our investing activities. And last, we have the financing activities. Under financing activities, kasama naman po nito yung lahat ng nakakaapekto sa capital. Ibig sabihin, kapag nag invest yung owner, kapag tayo yung ini-investan, kasama po yan ha. Halimbawa, bumili ng stock si stockholder sa atin, di kaya nag-invest ng pera si owner, kasama po yon. Kasama din po yung kapag nakaka-receive ng bank loan kasi kasama dyan si long-term liability. Ayan. Kagaya ng bank loan, mortgage, loans, ganyan. Long-term na notes payable, kasama po yon. Cash received from bank loan, cash paid to repay it kapag nagbabayad na tayo ng mismong bank loan, kasama rin po yon. Cash paid to settle notes payable, and pati po yung pag-withdraw ni owner for personal use. Financing activities. Clear po ba tayo so far regarding sa cash flow? Okay. So, para mas madali pa natin maintindihan, nagbigay po ako dito na example ng cash flow. For example po, ganito ang itsura ng mga cash flow. So, sa cash flow or any other financial statements, lagi po tayong may headings. Ang laman ng headings natin, kagaya lang po sa trial balance. First heading po natin is yung name ng company. Pangalawang heading is yung ano yung financial statements na ginawa natin, which is in this case, is statement of cash flow. And yung third po natin is yung as of date natin, as of December 31, 2020. After po nun, inihati-hati na po natin sa tatlong categories yung bawat transaction. So, meron tayo sa operating, investing, and financing. Lagi pong magkakasunod-sunod yan tatlo na yan. Hindi po pwedeng mauna si investing kesa kay operating. Hindi rin po pwedeng mauna si financing kesa kay investing. Sunod-sunod na po yan. Operating muna, investing sunod, sunod financing. Then, if you could see the amount part, ayan, may positive tsaka may negative. Paano nagiging positive or negative? Nagiging positive kapag inflow, kapag nakaka-receive or nadadagdagan yung pera ng kumpanya, positive. Pero kapag nababawasan yung amount or yung pera ng kumpanya, that is negative. Nilalagyan natin ng parenthesis. For example, collection from customers. Nakakollect tayo kay customer, kaya positive po iyan. Pero yung payment ng interest, tax, and suppliers, naka-negative kasi nga payment. May lumabas na pera. So, kaya po siya naka-negative. On the other hand, meron po tayo dito 72,000. Paano yan nakuha? We're just getting the total ng bawat activity. So, 983 minus 82 minus 154 minus 675, we will get 72,000. As simple as that po. Under naman po ng ating investing activities, we have proceeds from sale of land. Net cash flow from investing activities is 79,000. Kaya po siya positive kasi ayan po yung pinagbentahan ng lupa. Pero kung sakaling tayo yung bibili ng lupa, dapat naka-negative po iyan. Under financing naman, naka-positive si additional investment, naka-negative si cash withdrawal kasi nga same concept. Then after nun, kapag may net cash flow na each activities, we will get the net cash flows. So para makuha po itong si 219,000, i-add lang po natin si 72 plus 79 plus 68, you will get 219,000. Right after that po,
You will also get, saan na ba ako? You will also get po yung ating cash and cash equivalent beginning or the beginning cash balance. Kadalasan po itong 500,000 po na ito ay given na po iyan. So, no need to compute for the beginning cash balance. After po nun, makuha si beginning cash balance, i-add mo lang po ito kay net cash flow para makuha si ending cash balance. So, 219 plus 500, you will get 719,000. So, yun na po yung pinaka-output natin. Ang pinaka-goal is makuha kung magkano ba yung ending cash balance po natin. Which is in this case is 719,000. At yung 719,000 po na yan, kadalasan, yan din po yung balance na makikita, or ayan po talaga dapat, yung makikita yung balance ng cash sa balance sheet. Clear po tayo so far kung paano ginagawa sa statement of cash flow? Okay, thank you for responding. Ngayon naman po is, sa susunod naman po natin is yung part na gagawa na tayo ng cash flow out of scratch. Hold on. In this part, gagawa naman po tayo ng ating cash flow out of this. Okay, so, yan. Yung nakikita niyo po sa kaliwa, if you could zoom it, ayan, is yung tinatawag natin na ledger po. Unlike po kasi sa T accounts kasi yung makikita nyo lang is amount, tapos date. Hindi nyo makikita yung nature ng transaction or kung bakit nabawasan yung cash na dagdagan, walang nakalagay na description. Unlike po sa cash ledger, mapapakita po niyan kung yung ano yung bawat daloy, kung para saan yung bawas tsaka dagdag ng cash. Yun po yung difference dun ng dalawa. Pero mas mabilis gawin yung city accounts. Mas detailed nga lang si cash ledger. Okay, so next po tayo. Ang gagawin natin is accounts po. Okay, or statement of cash flow po. So we have, ang umpisa natin is ABC Trading. Name ng company, nakalagay naman siya dyan. Next is statement of cash flow. Yan. Statement of cash flows. Tapos, susunod naman natin is yung as of date. As of December 31, 2025. And then, after no, maglalagay lang tayo ng heading, cash flow from operating activities. Then, next natin. So, after po nito, tatawagin ko rin po kayo kung sino naman yung gusto mag-recite. Ano bang gagawin? Ipapa-recognize ko po sa inyo or categorize ko po sa inyo kung anong type of activity po itong bawat line item na meron tayo. So, investing activities. And then, we have financing activities. So, for example, ayan na, complete na siya. For example, December 1 beginning balance, hindi po natin yan gagalawin kasi ayan yung sinasabi ko kanina na given na beginning balance na cash. Simulan natin kay December 3, which is the cash sales. Cash sales po natin ay 30,000. So, under po yan ng operating activities, kaya maglalagay po tayo dito ng 30,000 positive kasi dagdag po siya. How about for the collection from accounts receivable? Could anyone give us the type of cash activities, collection from accounts receivable? Ayun na tuloy nila mag-recite, maririnig sila sa recording. Collection from accounts receivable. Yes, Arzaga? Ano po, parang operating activities din po. Alright, very good. That is correct. This is part of operating activities. 15,000 na dagdag po ito. Kasi nga po, collection po siya ng accounts receivable. And as you can see here po sa ating financial statements, ang mga collection of AR is part ng ating operating activities. How about next? We have here
payment to suppliers. Ano naman type of activity si payment to suppliers? Yes, Deo, gracias. Operating po. Alright, very good. That is also correct. Part po siya ng operating activities. Since this time naman, payment naman po to. So, ibig sabihin, nabawasan yung pera natin. Kaya negative po to, kailangan may parenthesis. Next, payment of salaries. Could anyone give us kung anong cash activities ito? Yes, Carpuz. Operating. Operating din. Very good. So, part po ito ng operating activities. Negative 8,000, payment of salaries. How about payment of rent? Yes, Lagat. Operating po. Alright, very good. That is also part of operating activities, negative 5,000. Next, we have purchase of equipment. Equipment. Equipment naman tayo. Purchase of equipment. Anong klase naman to ng activity? How about the others? Yes, Katubig. Investing, ma'am. Alright, very good. That is an investing activity kasi nga po, equipment na yung pinag-uusapan. Long-term asset na po ito. So, since purchase po ito, naka-negative pa rin po kasi naglabas ka ng pera para bumili ng equipment. Next, huwag kayo masyado magpapalito dito. Additional investment by the owner. Nagalaw yung capital. So, what part of cash activities naman ito? Yes, Estela. Investing activities po. Ayun. So, kumbaga, investment siya, pero yung company yung pinag-i-investan, hindi yung other companies. So, it would be part of financing activities po tayo. So, financing activities po tayo under additional investment. So, nice try po. So, that is 25,000 under financing. Okay? So, next naman po is borrowed from bank. So, bank loan ito. Yes, Joaquinia. Financing activities mo. Very good. That is also part of the financing activities. Positive po ulit tayo, 40,000. Kasi ito yung inutang natin sa bangko, so nadagdagan yung pera natin. How about payment of utilities? Yes, Bernal. Operating activities po. Alright, very good. That is part of the operating activities. So, negative ulit tayo, 3,000 under payment of utilities. How about sale of old equipment? Equipment ulit. Sale of old equipment. Anong cash flow activity naman ito? Nagbenta tayo ng old equipment. Naubos na yung nagre-recite. Yes, Angeles. Finance po. Pag old equipment na, that is part of the long-term. Long-term siya. So, check natin. Equipment. Under siya ng, sige, Angeles. Investing po. Alright, very good. So, under po siya ng investing. And since this time naman po is positive po siya, so, kaya po, naka-positive 10,000 po tayo. Okay, clear po yon. Sige. Next po tayo, payment of loan. Yung loan naman tayo, loan ng binayaran. How about Duliano? Financing po, ma'am. Financing activities po. That is correct. Very good. Financing. Binayaran mo naman yung utang mo. So, negative 15,000 naman po tayo dito. And next and last, we have the withdrawal by the owner. So, saan naman po ito? Withdrawal by the owner. Anong klaseng activity to? Yes, Agondes. Financing activities po. Alright. Very good. That is also part of the financing activity. So, negative 10,000 naman po tayo dito.
Thank you so much everyone for your participation. Ngayon, ang susunod nating gagawin ay i-compute natin yung bawat cash flow or net cash flow from different activities. So, net cash flow from operating, net cash flow from investing, hold on, net cash flow from investing, and net cash flow from financing. And also, burahin lang din natin yung mga extra spaces na meron tayo. Ayan. So, para makuha yan, we just have to get the sum of each. So, that is 30 plus 15 minus 12 minus 8 minus 5 minus 3. We will get 17,000 under net cash flow from operating activities. Next, we will get negative 20 plus 10. That is negative 10,000 for investing activities. And last, we have from financing activities, that is 25 plus 40 minus 15 minus 10. We will get, ayun nyo pa. Ayan, we will get po 40,000 for financing activities. Right after that, we will get the net cash flow na. Makukuha na natin si net cash flow kasi complete na silang tatlo. So, net cash flow is equal to 17,000 minus 10,000 plus 40,000. We will get 47,000. And then, i-add na po natin si beginning cash balance or si cash beginning natin. Saan natin makukuha si cash beginning? Tignan niyo po ang December 1, nandoon po siya. Beginning balance po natin is 50,000. Ayan po ang ilalagay natin dito. 50,000. And then after that, we will get the ending cash balance. So para makuha si ending cash balance, we just have to get 47,000 plus 50,000. We will get 47,000 as well. Sorry, 97,000. So, yun lang po ang gagawin natin under ng cash flow po. Naintindihan naman po? And then, after nyan, lagay lang tayo dito ng double rule. Yan lang. Ganyan lang yan siya. Clear naman po sa lahat. End ko lang na recording.